quotation sa future home, 1964 to, mula 1953, pag 51, 52, 53, hindi po nabago hanggang sa nabuksan yung selyo, hindi po nabago kasi mahalaga po sa akin yung date sa pagbabasa ko ng mensahe. Tinitignan ko po yung unang pahayag niya, 1963 pababa, kung nabago po ito pagdating na sa atin. So, doon po sa future home, tinanggit niya rin yung pareho. Sabi niya, God's first Bible was in the sky. That's all it is. It starts off and runs every day. The first beginning of Zodiac is the birthing. That's how we come first. The last figure of the Zodiac is the lion. The second coming just before there is the cross Pisces, which is the Cancer age that we're living in now. So meron apat na karakter na naman ni Brother na Pisces, yung kondisyon natin ngayon na sa Cancer, at yung tinatawag nating lion at saka yung virgin. So kung babasa po tayo, kakasunod-sunod po yan, di ba? Nakikita natin, yung dulo ay yung lion at yung basmula ay virgin. So meron pong mga iba't ibang katangian ito sa Biblia. So maraming revelation ng Biblia sa Amos. Nakita doon sa Amos, I think, sa bahagi sa Amos, na nabanggit yung 7 stars, yung Pleiades. Ang bata ng mga astronomers sa Pleiades is, meron silang sisters of the star, 7 sisters of the star. Pero yung mga kapatid yung 7 star, nakita natin, pagdating sa Revelation, chapter 1, 17, ay naibahayag dito sa atin, na yun po ay mga mensahero ng ating Panginoon. So, kung titignan natin, this is a revelation of the stars na, di ba? Ito yung kapahayagan na nakikita sa atin. Pero makikita natin kung paano inilatag ng Biblia itong pinatawag nating first Bible in the sky. Pupunta po tayo sa mga verses, versikulo ng Bible. Chapter 19, verse 1. To the chief musician, a son of David, the heaven declared the glory of God. Hindi lang tayo mga kapatid ang nagpapahayag ng kalagayan ng Diyos. Ang langit man, wala pa tayo, ay nagpapahayag na ito ng kalagayan ng ating Panginoon. The heaven declared the glory of God. And the firmament showed his handiwork, day unto day, after it speaks, araw-araw ito meron kong pangungusap, and night unto night showeth knowledge. Verse 3, there is no speech or language where their voice is not heard. Wala daw feeling, no pangungusap, salita, na hindi natin narinig. Their life is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. Hanggang sa katapusan ng sanlitugan, nagpapahayag pa rin ng mga pagdirin tungkol sa kanilang sa kalagayan ng ating Panginoon. And then, is that the tabernacle of the sun. So kaya, yung mga tinatawag natin mga astrology, kumuha lang sila ng 12 cycle within the sun, no? Cycle. Kasi dalawa lang pinag nila sa loob ng napakarami kong mga constellation, 88 different constellations. Which is the bridegroom. So, nabanggit na po dito agad yung bridegroom. Pero sa laging pa lang ito. Coming out of his chamber, rejoiceth as a strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, in the circuit unto the ends of it. And there is nothing hid from the heart thereof. So, nakita natin, yun palang langit, mga kapatid, na nakikita natin, ay nagpapahayag na nga talaga ng Diyos. Hindi man natin nababasa at isa lang natingin natin, tama yung revelation ni Brother Branham na ang first Bible talaga ay yung langit kasi. Ang binibigay niya ay ang kalagayan ng Panginoon. It just declared the glory of God. Okay? So ano ba ang purpose ng star? Bakit meron mga star? So kung babalikan natin ang Biblia, in Genesis chapter 1 verse 14, and God said, let there be light in the firmament of heaven to divide the day from the night, and let them be for signs. Para sila daw ay maging mga tanda. And let there be signs, and for season, and for day and years.
So, merong purpose talaga ang Diyos, no? Kaya nilagay niya yan. Sabi gano'n, let them be for signs, and let them be the light in the firmament of heaven, to give light upon the earth. It was so. Sa Hope naman mga kapatid, chapter 38, verse 7. 38, verse 7 ng Hope. Or come together and all the sons of God for joy. So, nakita natin, no? Wala pa man ng lahat, meron nang umaawit doon. So, the morning star, and after the morning star, at the Psalm chapter 148 verse, praise ye him, sun and moon, praise him, all his stars of light. So 1 Corinthians 15 verse 41, there is one glory of the sun, and another glory of moon, and another glory of the stars, or one star different from another star in glory. So, meron palang representation yung bawat dream. Nilagay ka sa this be as mind, no? At minsan, dito nakikita natin, na meron gustong i-represent ang Diyos, paglalagay sa mga pagkakas. Kaya pag hindi tayo nahihirapan, kasi meron tayo mensahe, pinanggap sa Lebanon, kaya pag nakita natin yung book of Revelation, yung mga stars doon, alam natin, no? Kung ano yun, yung tulad, 7 star, 24 star, at kung ano pa mga kapatid, the woman with the root of the moon, no? Mayroon ng disis ng buwan, at mayroong mukha ng araw. So, ito mga kapatid ay nakikita natin mga bagay na mayroong gustong sabihin sa atin. Now, katulad na binasa natin kanina, nabanggit ni Brother Bernam na ang unang Biblia ay isulat. Ito is writing first Bible. Sabi ito, what is truly writing his first Bible, notice the human being wants to look towards the heaven, and he puts all the stars in heaven. The zodiac starting off with the 30s, ending up to the lion. The first coming of Christ, the second coming, came by the virgin. Come again, and the lion and the tribes of Judah. There he put the first Bible. So, yung unang pagdating ng ating Panginoon, sa manifestation of flesh, it's the virgin birth. Pero the second coming, mga kapatid, as a judge, a lion. Kaya yung nadilig yung mga kapatid, lion. Pero yung sabihin niya, nag-extend yung mercy, kasi nakita niya love. Diba? Buang Cordero. So yun ang gustong sabihin ni Brother Branham. At makita natin mga kapatid. Iniisip natin mga kapatid na isinabog lang ng Diyos ang star pagkatapos ganun na. Sa Diyos mahalaga po yan. Sa Jeremiah chapter 33 verse 22, as the host of heaven cannot be numbered. So, nung nauso yung telescope, yung Hubble telescope, nakita nila marami palang bituin, no? Bukod dun sa Milky Way, no? Meron pang mga ilang-iba sa galaxy nga pa billions of na stars na nakikita. No? Pero neither the sand of the sea measured, so will multiply the seed of David, my servant, and the Levites that ministers unto me. So kung gano'n karami yun, sabi na that the host of heaven cannot be numbered, na halos hindi sila mabilang sa sobrang dami. Pero alam natin na ang Diyos, may plano sa lahat, no? Yung lahat na kung hindi mabilang ay mga kapatid na nasabot doon sa mga Diyos. Nilagyan ng Diyos ng mga pangalan niya. Lahat yan alam ng Diyos ang pangalan. Sabi ng Psalm chapter 147 verse 4, we tell the number of the stars. Sinasabi niya sa atin kung ano yung bilang ng mga bituin. He calleth them all by their name. Sabi ko sa una, parang kanina ng Jeremiah, sobrang dami. Host of heaven, sabi nun, cannot be numbered. Yung star, yung mga bituin, pero sabi ka nun sa mga awit, lahat ng mga bituin na yan, sabi nun, ay tinatawag ng Panginoon, he said the number. Nasabi niya, maging ang kanilang mga pangalan. So, bago pa magkaroon ng mga kapatid ng wisdom, ang tao, nakita natin, dapat naintindihan natin, kung mabagay natin may dilemma story sa Branham. Hindi lang ang mga Methodist believer na makakita ng sila Raphael. Tandaan ko natin. Kahit mga kapatid yung nasa kubo na nanguhula, yung nagkatabi ako, yung mga nanguhula, nakikita rin po nila yung star. Yung tumutunod ni Brother Branham, naliwanag. At actually, yung nandun sa satur, nagulat siya eh. Doon sa isang babae, at tinitignan siya, kumiliwas siya, pero sabi niya,
Ministro ka ng Panginoon. Bakit? Sabi niya, nakita ko sa aura mo na ikaw ay lingkod ng Panginoon. Gagamitin ka din ng ministeryo ng makalangit na pagkatao. Sabi ko, alam na lang. Kung ito itong katabi ko, alam mo ba? Sabi niya, hindi ko kasi alam. Kasi I think, Navy ata. No? Sabi ko, basta nakita ko sa iyo, meron kang aura sa gold. Gold yung aura niya. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ibig sabihin na nakita natin ang stars, nakita natin yung revelation, ay hindi na tayo talaga ng Panginoon. So, marami sa internet, mag-search tayo sa internet, yung zodiac, physical zodiac, at kung ano na mga, marami tayo mapupulot diyan. Ngayon, dapat tayo kasiguro. Dapat tayo kasiguro, kasi tuturo natin sa church na kawan ng ating Panginoon, so yung tayong panahon. So, sinabi nga doon sa isang nangangaral doon, nasabi nga doon, yung Sagittarius is Christ. Meron siyang pana at yung simbolo ng first king. Nakapatay doon sa white horse. Pero mamatay natin, nanalo si Brother Fernand, mula pa lang sa pasimula mga kapatid ng 7 verse 8. Sinabi nila kung sino yung mighty hunter. Yan ay si Nimrod, na anak ni Cus. Diba? Nandun at mga kapatid, at sa panahon ni Nimrod, ang ginawa niya mga kapatid, diba, binuklod niya at pumasok ang espiritu ng Nicolay Daniel. So, doon pa lang makikita na tayo. Kung hindi tayo nagbabasa ng mensahe, matatrap po tayo. Maganda yung revelation, magandang pag-aralan, at parang magandang ituro sa iglesia, may insight sila, hindi puro sa Philippines, tungkol sa revelation of the stars. Pero mag-ingat tayo. Puntahan muna natin kung ano sinabi ni Brother Branham. Pumunta muna tayo sa mensahe bago tayo pumunta sa iba. So, merong mga bagay na wala pa yung mga planeta, wala pa, ay nabanggit na ito ni Hope, no? Sa Hope chapter 9, verse 8. Which alone spreadeth out the heaven, Hope chapter 9, verse 8, and treadeth upon the waves of the sea. Sa verse 9, which maketh up Taurus, Orion, and Pleiades, and the number of the south. Yung tatlong pangalan ko ito ay nag-exist nung tama-tama ay matutong tumingin si stars. Yun ay si Arcturus, Orion, si Pleiades. Sa chapter 38, verse 31 itong book, nabanggit ko dito, canst thou bind the swift influences of Pleiades, or loose the band of Orion? Canst thou bring forth Mazzaroth, another constellation, in this season? Or canst thou guide Arcturus with his hand? Knowest thou the ordinance of heaven? Canst thou set dominion thereof in the earth? So, makita natin mga kapatid. So, Arcturus mga kapatid, na pinag-aralan ito ng mga astronomers, sabi nila, Arcturus also known as Alpha Bootis, no? It is an orange giant in the Buddhist constellation, about 37 light years distant in the third brightest star in the sky, after Sirius. And the constellation Canis Major and Columbus in Carina. So, kung tumingin po tayo mga kapatid ng isang constellation, meron dyan mga mahalagang parte na may pangalan, yung lalaki dito, na nakanyera. At isa doon sa atin, tinawag nila ay si Bote, no? At yun ang bahagi. So, isa to sa mga nabanggit ni Bob, no? Wala pa ito, hindi pa kilala ng mga astronomer kung ang Biblia o naman, nabanggit na po ito, no? Bago ka mabigyan ng pangalan. Sabi dito, Arcturus, also known as Alpha Bootis, among the very brightest of the stars, shining with so orange light, so nabasa ko na, no? Nakasama siya, kanyayari niya sa kanyang constellation yung Vega at saka yung Cabela, no? Tapos sumunod, na nabanggit yung Orion. Itong Orion, mga kapatid, sabi ko, yung Orion often referred as the hunter. It is the prominent constellation located in the celestial equator. Ito ay ang tawag nila sa Greek mythology, mga kapatid, si Orion is the mighty hunter, no? Kumakatawan siya. It is the orange name refers to Orion, the hunter in the Greek mythology. So, lagi nilang
dinadala doon sa kanilang kasaysayan. Kung magbabasa kayo ng mga Greek mythology, si Hyena ganito, inaalay yung isang bagay na yan at meron siyang tinuturo sa kanya dahil sa pag-ibig niya doon kay Hercules na ganito yung mga bagay na tinuturo sa kanya. Hanggang labanan niya, yung may tungkulong dragon. So, yan po ay istorya ng mga Greko. Pero mga kapatid, kasi natin merong kinalaman. So, sinasabi ni Brother Branham, hindi nila lakas yung totoong revelation. Kasi, ang totoong revelation sabi ni Brother Branham, the heavens reveal the glory of God. Ang dapat natin makita, hindi kung sino ng tao, hindi kung sinong Diyos o Diyos ng mga Greko o mga kapatid, kundi yung Diyos na nagpapahayag ng kanyang kabutihan, ang kanyang gawa. So yung pledges, mga kapatid, sabi the pledges is also known that N45 or Seven Sisters. Sa Amos, meron binanggit na 7 star. In the name of the open cluster in the constellation of Taurus, it's among the nearest of the earth and all open cluster, probably best known as certainly the most striking of the naked eye. Pwede daw natin ito makita sa pamamagitan lang ng ating mga mata na hindi na tayo mag-telescope. This Artemian nebula is also sometimes referred to as the Merian Nebula, perhaps erroneously considering that the reflection nebulosity surrounding Mia is intrinsic. So, ilang pa sa mga nabanggit niya, yung masarot. So, pag tinignan po natin sa encyclopedia, sinasabi nila na yung masarot mga kapatid ay yun yung galaxy na nabanggit ni Bob doon sa kanya. So, ibig sabihin, wala kang telescope noon si Bob. Di ba? Saan niya nakita ito? Saan niya nakita yung galaxy? Saan niya nakita yung Pleiades? Saan niya nakita yung Orion? Sa vision, by revelation ng ating Panginoon. Diba? Nandun na siya. Dapat pag may sulat, nakita natin, bago ka pag-aralan mga kapatid, ng sensya, lahat ng ito, ipinahayag na ito ng ating Panginoon. Sabi ganon, ang masarot daw galing sa Greek word, ang Greek plural words, masarot, which occur once in the Hebrew Bible, na makikita natin sa Proverbs 38:31. So, yun na po yung ating binasa. At sa 2 King, makikita rin daw siya, 23 verse 5. Meaning of the word has been described unsettled, ang ibig daw sabihin, o uncertain. Although some scholars at the front, there is, sabi nyo, believe the word refers to zodiac. Ang isang scholar ay naniniwala na ang ibig sabihin ng masarot ay zodiac, the pattern of the stars found on ecliptic. Pero mga kapatid, ang ibig sabihin ng zodiac is a cycle of life. So, because Zoe, from the word, diba? And hindi po ito yung masarot. Yung masarot mga kapatid is the galaxy. Okay? Ano ba yung sabihin ng zodiac? It is what is the zodiac? It is a circle of the net. If you could observe the motion of the sun against the stars at entire year, it would appear straight out of Lord's sight, circle of the sky, that we call the ecliptic. This circle also happens to be a plane on the earth orbit around the sun. The zodiac is thin band of the sky on either side of the ecliptic. The word zodiac literally means cycle of life. Since most of the zodiac signs are animal or people. So, bali kung titignan natin, literal lang ang hindi siya hayop at saka tao. So, the zodiac is divided into 12 signs. It's 30 degrees along the cycle of the zodiac. Sign, the heart with sabi ko nga rito, start with Aries, no? Kasi kung titignan natin, January na yung start with Aries. Pero mga kapatid, sigurado ka naman sabi, hindi ito nag-start sa Aries. Diba? Pero maganda na rin, yung revelation, kasi Aries eh. Diba? Yung lamp nandun na before the foundation of the world eh. Doon sa revelation. So makikita natin, ang Aries lang, ang isang karakter na maganda ron, na pure breed siya na Aries. Pero yung Capricorn, iba-iba pa yung Sagittarius, puro po sila hybrid ng animal. It begins at the start of the ecliptic, with the sun is on the first day of spring, the 30 degrees section of the sky are actually black this day.
At ang ito, zodiac sign are often confused in the popular mind. No? Maraming naguguluhan dito. Lalo na ngayon, mga kapatid, naging tatlo na siya. Okay. Lalabas ako na yung ibang... Sa ganito, ganito po ang ibig sabihin ng... pati, yung iba na nabalik na, yung zodiac, ipinagpigil sila yung horoscope sa zodiac. Kaya yung iba, pag bumili ng dyaryo, titignan lang yung likod. Pag nabasa niyo yung horoscope, itatapon na. Diba? Sabi ko na, may zodiac ba yan? No? Hindi ko na yung titigit nila. Now, sabi nito, ang ibig sabihin talaga, dahil sabi nito, from all friends, from Latin, horoscopus, from Greek, horoscopos, dahil sa Greek, o hora, ang ibig sabihin ay oras, hour. Dito na, iskopos, mga kapatid, is observer. So, hindi pa lang masama ang ibig sabihin ng horoscope. Kasi you are the observer. Diba? Of the stars, of the hour. Kaya nga meron message of the hour. Diba? Tayo yung observer na mensahe ng ating panahon. Kaya lang, napunta ito sa kamay ng Diablo at nagagamit niya ito mga kapatid para ang tao magtiwala sa kapalaran na naaayon sa sinit nila ng mga bituin. Hindi ayon sa sinit ng salita ng Diyos, revelation ng Diyos. Yung sinit natin yung bituin na revelation ng Diyos ayon doon sa Biblia. The aspect of the planet and the stars are given moments. That's the moment of person. Birth used by astrologer. A diagram of sign and the zodiac based on an aspect. Ito po yung nilalabanan ng Bible sa Isaiah. No? Sabi ko, at sa panahon din Daniel, pinatawag lahat ng mga astronomer. No? Walang nakapagbigay ng revelasyon sa panaginip ng hari. So, nakita natin. A diagram of sign and zodiac based on such an aspect. The astrological forecast of the person's future based on diagrams of the aspect of the planet and the stars and living moment. So, meron din itong partially true. Kasi yung nakita ng astronomer o ng manghuhulat, Brother Bernard, sinabi niya sa kanya, nung pinanganak siya, nag-align talaga yung mga planet. Di ba? Nagkaroon ng planetary alignment. So, partially tama yung sinasabi rito ng mga astronomer na base dun sa planetary alignment, nandun yung kapalaran mo. Di ba? Kaya hindi nila nilagay sa spiritual side. Ang ibig sabihin naman ng astronomer, mga kapatid, astronomy, ibig sabihin kasi ng astron, stars. A group of stars, constellation, stars. So, sa Greco, the study of the positional aspect of celestial bodies in the disease that they have an influence, of course, the natural earthly occurrence in human affairs. Obsolete astronomy. In the Middle English, astrology, from the old French, from the Latin astrologia, from Greek astrologia, astro means plus logia. Ang ibig sabihin ng astro is star. Yung Lord is logos, speak. Kaya ang ibig sabihin ng astrology ay speaking of the stars. Ang pinapit na nila sa binasa natin sa stars, walang tigil na namumusak ng mga Madrid hanggang magwakas ang lupa. Ibig sabihin, namumusak sila, kaya lang, wala tayong mapahalang para makakita ito. Wala tayong mapahalang para makita ito. Pero sa lingkod ng Diyos, sa propeta ng Diyos, mga kapatid, nakita natin lakas niya. Yung vision, no? At nakita niya doon sa kamay, at sabi nila, pitong mensahero, merong gusto, at sabi nila, mula sa buhanan sa dagat na ipinangako mga kapatid si Abraham, pero nung ibinigay na sa kanya ang blessing ng Panginoon at pinalitan yung kanyang pangalan ng Abraham, hindi na buhanan sa dagat ang promise sa kanya ng kanyang pangalan. Kasi ang dami na lang nituloy sa langit. Diba? So, nakita natin si Esther. Si Esther meron siyang pangalan na wala sa aking memory. Yung unang pangalan niya, ang ibig sabihin, papaitan. Pero nung lumuklok siya as a queen, kapalit si Basti is a beautiful, but Esther is star, mga kapatid. So, napakaganda ng titulo. At hindi na natin i-isa yung 12 constellations. Pero kung tatanungin niyo ako, mga kapatid, nandito ba yung mensahe? Nandito po sa mensahe. Complete zodiac sign, nasa mensahe po, pati po yung iba. Sa 88 constellation, mga kapatid, nandun yung crown, yung corona, andun yung Aquila, andun yung Draco. Lahat po yan, mga kapatid, ay nasa mensahe, mga kapatid.
Kaya lang, hindi pinangalanan ni Brother Van na isa-isa, pero makita natin yung character. Kaya matag ko sa inyo, katulad ng Sagittarius, hybrid po siya, kalahati niya, tao, kalahati kabayo, may dalang malaso, o sabi natin si Kristo. Si Kristo hindi siya hybrid. Hindi siya pwede maging kalahati tao, maging kalahati ay hayop. Diba? So, kapag dinasa lang natin, mga kapatid siya natin, talagang basura ang ituturo natin sa iglesia, pagka gano'n. So, tignan natin, mga kapatid, basahin natin sa mensahe, kung ano talaga ang ibig sabihin nito. So, dito lang muna po tayo magtatapos, no? At hallelujah, nawa ay mapapala po tayo ng Panginoon. So, meron pa isang sabi si Brother Branham, gusto kong pasahin po ito. Sa Abraham Covenant, I want to say something here. I want to say something here. Okay. I want to say something here. Okay. Sa Abraham Covenant, next step is Abraham Covenant. I want to say something here. I am very old, and it is all right, brother. For now, you have to watch that you are spatial with people, they misunderstand. Now, I believe that the Trinity is one, as we know. Now, I believe that God has 3 Bibles. If you want. Now, the first Bible, he wrote was in heaven, the soldier. Now, I know you can get on deep end of that, and you get off on deep end and everything else. But truly, if you notice the soldier, how did it start? It starts the first in soldier in the virgin, and the last of the soldier was the lion. The first coming and the second coming of Christ was through a virgin next to the lion and the Christ of Judah. You cut the cross spices. See? That's the cancer rate that we're going to. Everything in the sky declares God. Everything in the sky. Tama yung ating context na nasa Bible talaga, di ba? Certainly does, and God's people is to look up, realizing that God is not on earth, but He's in heaven. He wrote the first Bible. So hanggang dito lang muna natin.